Yung tangke po na nasa unahan po namin ano po yun muntik na masim lang, hindi ko lang po na videohan. Papunta po kami sa ospital, kaso sobrang traffic na po sa daan. Tingnan nyo, aga pa po yan. Paano na lang pag darating mamaya na hapon. Pero ano yan ha, weekdays yan, hindi yan normal na araw. Kasi ang normal na araw nila dito, mas sobra pang traffic. Kasi nagtatrabaho yung lahat ng tao. Ngayon, wala po kasing trabaho kasi Sabado. Pero, matraffic pa din. Grabe, sobrang Kala ko kasi pag weekends, kunti lang ang lumalabas kasi walang mga trabaho. Pero, dami pala. Kaya matraffic. Okay, nakikita nyo yung mga malalaking buildings. Kasi ang pupuntahan namin na hospital is malapit lang po sa city. So, may nakikita po ako dito na pusa na nag-aaway. Ewan ko kung anong awayan nila. suga ay. Tapos dito naman, mayroon din maingay na pusa, diba? Hindi pa kami nakapasok dyan sa Happened to the hospital. cat. Sa labas pa po kami. See? Ayun Okay. lang, I understand. naiihi pala. Kaya ngayon, uuwi na po kami. So, nakikita niyo po ang Kuwait Tower. Okay, dyan po kami dadaan. Nakapasok na po ako dyan, yung malaking bowl na may bowl din sa taas na maliit. Ano yan? Yung nasa taas, ano yan? Tawag to, gumagalaw. Maganda po pag nakapunta ka dyan. Tapos ito naman po yung view sa kabilang daanan namin. Maganda rin. Ang dito kasi sa lugar nila is madaming mga building. Malulula ka talaga sa taas ng building nila. Yan po ang kinukuhaan ko bago kami umuwi. Yan po ang mga dinadaanan namin na mga places. Kaya ang sarap sa mata. Diba? Hindi mo akalain na makapunta ka sa ibang bansa at makikita mo ang mga ganitong mga building. Kaya sinishare ko rin sa inyo kasi may mga tayong mga kaibigan tayo na hindi din nakapunta ng abroad. So, sa paraan ng video natin, so makikita nila kung anong nasa bansa na tinatrabahoan natin. Kaya salamat sa lahat po ng nagsuporta, tumingin sa aking video. Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawa na sa aking video, makinuod. Suportahan din ninyo ako. Para marami pa tayong video na ipapakita. Kung magala-gala tayo kasi may day off tayo mga guys. Kaya nandito na po kami. Malapit na po kami sa bahay namin. Kaya ingat kayo palagi, lalo na ngayon mainit po sobra. Mag-ingat kayo sa stroke, yung mga matataas na dugo dyan, katulad ko. Ingat sa labas kasi sobrang init talaga. Masakit na kasi yung ulo dyan kasi sobrang init. Malamig doon sa ospital. Paglabas mainit kaya masakit ang ulo. Diba? Maganda talaga tingnan yung nila mga building. Sobrang laki tapos marami pang ilaw. Kaya sabayan niyo ako hanggang makauwi kami sa aming bahay. Yan ako. Ito rin sa kabila, traffic din. Tingnan niyo ba? Dami ding sasakyan na naghihintuan. Maganda dito sa kanila pag gabi kasi daming mga ilaw-ilaw. Yun lang ang napakaganda dito sa kanila. Kasi makikita mo yung ibang-ibang kulay ng mga ilaw. O dito din na area
traffic din. Diba? Sobrang traffic. Kaya mag-iingat talaga sa pagbiyahe kasi hindi mo akalain yung disgrasya sa daan. Lalo na pag matraffic, yung iba naman hindi makapag-antay sa traffic. Gusto nila mabilis-bilis. Lalo na pag kalahi dito kasi hindi sila makapaghintay ng matagal. Gusto nila ura-urada. Hindi man pwede kasi may time limit man yung traffic light. Kaya maghihintay talaga. Tapos panay busina pa ang ingay-ingay. Kaya patient talaga pag maging driver ka. Diba? Tapos pag ganito yung may flyover o gano'n. Yan. Malakas ng nung isang yung pick up pa yun. Tapos dito mag-ingat ka talaga sa speed na pagdadrive kasi everywhere may camera. Tapos pag ka sa camera, madali ka, patay mo. Magbabayad ka ng penalty. Kung hindi ka magbabayad ng penalty, kulong ang labas mo. Kaya ingat-ingat talaga sa pag-drive pag nasa ibang bansa. Kasi may may speed limit. Lalo na ngayon yung nila dito camera, very sensitive. Kaya dami nang nahuli. Especially sa walang mga ID, yung mga crime na ginawa na nagtatago, akala nila hindi na sila makikita, hindi na mahuhuli kasi tagal na yung panahon na ginawa nila yun. Pero sa ngayon kasi lahat ng camera pinapalitan na ng government nila. Yung talaga yung madali lang madetect yung mukha mo ba. Kaya sabi ng amo ko pag lalabas ako, mag-ingat-ingat sa labas kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. So nandito pala kami sa to flyover. Flyover for overpass. Basta nasa taas kami dumaan kami sa taas ng highway para hindi masyadong traffic. Okay? Doon yung area na yun, yung nakikita nyo na yan, tubig yan nila. Yung may blue at white yata yan, tubig nila yan. Yung nagbombahan dito, akala namin bombahan din yan. Na lang, wala kaming tubig. Kung sakali man, sana may tuloy yung nila, yung mga kirian bawat bansa ba. Yung wala namang mapapala. Parang yata sa pagkakalam ko, parang pera-pera ba. Halimbawa, itong lugar na Kuwait, ginira nila. Pagkatapos, sira na. Edi, yung bansang dito, hihingi ng tulong, tapos sasabihin, sige, tutulungan ka namin, magbigay ka ng ganito kahalaga. Parang ganun ba? Kaya, yun lang ang nasa isip ko, hindi ko alam. Dito din sobrang traffic. Tingnan nyo yung sasakyan. Parang ganun. Hindi ko alam pero para sa akin, ganun yung ginawa nila. Kaya, sana Lord, matapos na tong girian bawat bansa. Kasi, ang mga normal na mga tao ang naapektuhan, lalo na kami nagtatrabaho sa ibang bansa. Syempre yung pamilya namin sa Pinas ang tawag dito nagtataka, hindi pala nagtataka, ano ba yun sa Tagalog, nalulungkot bawat segundo, bawat oras, bawat araw, kasi hindi naman namin alam yung kung anong mangyayari dito. Kasi yung paghagis nila ng mga bomba nila, hindi din alam kung kailan nila ihahagis. Kaya yung mga dito, mga military, sobrang alerto. Kaya napapasalamat din kami sa kanila kasi hindi nila pinababayaan yung lugar nila.
naka-alerto talaga sila palagi. Tapos mabuti na lang sa ngayon kasi hindi na pinaparinig yung siren. Hindi katulad dati nga panay parinig. Sus, ang takot mo talaga.